Kakaibang pagkatao ang kanyang mararanasan sa kanyang paglaki. Walang sino man ang sa kanya ay aapi. Tiyak na matinding parusa galing sa ninong niyang engkanto ang siyang mararanasan ng sino man sa kanya'y kakalaban. Ngunit maraming kaidaran niyang engkanto ang inggit sa kanya. Sa dami ng mga ito, si Mer na anak ng mortal ang kinagiliwan ng pinakamataas na uri ng haring engkanto na si Amasel. Kaya kahit diwata at iba pang mga elemento ay gustong paglaruan siya. 15 anyos na si Mer. Ano ba para, ibalik mo na sa akin ang alaga kong aso. Saan mo naman ba siya tinatago? Sa dimensyon nyo na naman ba? Sumusobra ka na para, hindi na maganda ito, hindi nakakatuwa para. Yung kuting ko, hindi mo pa naibalik, ngayon ang aso ko naman. Sa akin na yon, parang aso lang ang damot mo. Saka yung kuting mo, kinain na yun ng alaga kong dragon. Yung aso mo, malamang nakain na rin ng alaking alaga. Ano naman, para sa simpleng alaga lang. Hindi ka talaga magandang kalaro para, ayoko na sa'yo. Hindi, basta manika lamang ang alaga kong aso. Alaga ko yun kaya ibalik mo. Anong magagawa mo kung hindi ko siya ibabalik, Aber? Akin na nga yun para namang hindi ka nakakaintindi. Lagot ka sa ninong kong engkanto. Tignan lang natin kung hindi ka magtanda. Ibabalik mo sa akin ang alaga kong aso sa ayaw at sa gusto mo. May ninong kang engkanto? Sige nga, sino? Parang hindi naman ka panipaniwala. Si Ninong Amasel, sabi niya sa akin kapag may sino mang umabuso sa akin, siya nang bahalang magbigay ng parusa. Kaya sige, huwag mong ibalik ang alaga ko. Tiyak akong si Ninong Amasel nang handang bahala sa'yo. Saglit itong natahimik, ngunit pagkakuway tinawanan lamang siya. Hindi nito alitana ang kanyang banta. Sa galit niya itinapat niya ang kanyang kaliwang mata sa kristal ng singsing na bigay ng kanyang ninong Amasel. Yun ang portal at koneksyon ng ninong niya sa kanya. Matapos ang ilang sandali ay bumungad sa kanyang harapan ng ninong niyang engkanto. Palipat-lipit ang tingin nito sa kaibigan niyang diwata na si Farah. Anong nangyari anak? Anong problema dito? Bakit parang nababakas ko sa mga mata mo ang lungkot at pagkadismaya? Ninong, yung alaga ko pong aso kinuha po ni Farah, dinala sa dimensyon nyo, ayaw po niyang ibalik sa akin, sabi niya ipapakain niya sa kanyang alagang dragon. Para, totoo ba? Isa kang diwata na dapat ay tagapangasiwa ng kapayapaan sa pagitan ng mortal at immortal. Pero anong ginagawa mo ngayon? Hindi magandang biro yan para. Binibiro lang kita, Mer, biro lang po yun, Haring Amasel. Hindi mo naman kailangan magsumbong, Mer. Masyado ka namang mayabang porke may ninong kang engkanto. Ako mayabang? Kanina pa ako namimilit sa'yo na ibalik mo sa akin ang alaga ko. Ngunit hindi mo ginawa. Wala kang ginawa. Pati yung alaga kong kuting, sabi mo diba, pinakain mo sa alaga mong dragon. Huwag kang sinungaling. Hindi kailanman nagsisinungaling ang aking inaanak. Ngayon din ay ipakukulong kita sa iyong pamunuan. Hindi maganda ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang. Ano? Wag naman po. Hindi naman ganun dapat. Wag naman ganyan. Magagalit sa iyo ang mahal na reyna. Isa akong prinsesa pero ganoon mo na lang akong parusahan. Pasensya na para, ikaw kasi napakasalbahe mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Mer. Kasalanan niya. Sabi ko naman sa iyo, walang pwedeng umabuso sa iyo. Nandito ako kapag may sino mang nilalang na hindi maganda ang trato sa iyo. Salamat po, Ninong. Masama ang titig sa kanya ni Para, ngunit hindi niya na yon pinansin pa. Alam niyang wala itong magagawa kapag ang kanyang ninong ang magbibigay ng hatol. May instrumentong pinatunog si Haring Amasel. Ilang sandali pa'y biglang nagsulputan ng maraming diwata sa kanilang harapan. Magandang araw, kamahalan. Bakit niyo kami pinatawag sa mundo ng mga mortal? Saka bakit nandito ang aking prinsesang anak? Anong nangyayari dito? Ang batang diwata na si Para, naging kaibigan niya ang aking inaanak pero heto't itinago niya itong alaga ng inaanak ko. Hanapin niyo at ibalik dito ngayon na. Kumilos kayo, Reyna Latika. Agad na humingi ng paumanhin ang isang reyna ng mga diwata. Inutos sa mga kasama na bumalik na sa kanilang dimensyon upang hanapin ang alaga niyang aso. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang mga ito, dala ang alagang aso niya. Agad niya itong sinalubong at kinuha.
Narito na ang alagang aso. Sa susunod, huwag pakalat-kalat ang alaga nyo para hindi sagapin ng iba tapos magrereklamo kayo. Po, hindi ganun ang nangyari. Hindi pa kalat-kalat ang aking alaga. Kita mo na, kinukonsinti mo pa ang anak mo. Ikulong nyo ng 10 taon ang batang yan. Oras na malaman kung lumalabas pa rin sa dimensyon natin ang batang diwata na yan. Ikaw diwatang reyna ang mananagot. Sa iyo ko ipapataw ng 10 beses ang parusa para lamang sa kanya. Bakit naman ganun? Hindi naman ganyan dapat kabigat eh. Ang 10 taon ay masyadong maikling parusa. Nabubuhay tayo ng 1,000 taon. Isang paraan din yan ng disiplina. Ngayon kung hindi mo gagawin, ako na mismo ang magkukulong ng anak nyo sa aming kaharian. Maliwanag ba? Masusunod ang utos nyo, kamahalan. Ako ang gagawa ng disiplina sa anak ko. Asahan yung hindi siya makakawala sa aming kaharian ng 10 taon. Mabuti. Humayo kayo dalang inyong anak. Magalang ang mga itong nagpaalam. Isa-isang naglaho hanggang sa maiwan sila ng kanyang ninong Amasel. Takot sa lang lahat sa iyo, Ninong. Napakalakas naman ng kapangyarihan mo at kinatatakutan kanila. Dahil ako ang pinakamataas sa lahat ng mga elemento. Susundin nila ako o kaparusahan ang gusto nila. Sa aming mundo, ako ang batas. Anumang kaparusahan ang ipapataw ko'y dapat na masusunod. Ang swerte ko sa iyo, Ninong. Ikaw ang naging ninong ko sa binyag. E di wala nang aabuso sa akin. Siyempre dahil niligtas ako ng iyong ama na albularyo. Kaya babawi ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamalakas na agimat ng mga engkanto. Magiging albularya ka sa murang edad na yan. Bukod yan ay para din hindi mo na ako kailangan tawagin kapag may mang-aapi sa iyong elemento. Binibigay ko ang basbas ng pagparusa. Ikaw na mismo ang magparusa sa mga elementong aabuso sa iyo. Iniabot nito sa kanyang isang kwintas na tila bagawa sa baging na sobrang tibay at ang palawit na gawa sa itim na diamante na hugis luwa. Ngunit kasing laki ng hinlalaki sa paa. At ang gilid nito ay hinornong ginto. Akin ito, Ninong. Bigay mo po ito sa akin, sigurado po. Iyo yan. Gamitin mo sa panggagamot. Lahat ng sakit kaya mong pagalingin. Puwera na lamang kung kulang sa paniniwala. O nag-aalangan na maniwala sa iyo. 15 lang po ako, Ninong. Kaya ko po kayang manggamot. Hindi yata ako pagkakatiwalaan ng mga tao. Kahit 3 taong bata kayang manggamot kung ginagabayan ng elemento at ako yon. Sa pagmimilagro rin, sa iyo rin hinawakan at hahawakan mo lamang itong medalyon na gawa sa diamante at pagkatapos ay ihawak mo sa parte ng katawan ng pasyente kung saan may karamdaman nito. Umpisahan mo lamang, tiyak akong dadami ang magtitiwala pagdating ng araw. Hindi niya inasahan ang sandaling yon. Gayunpaman ay sobrang nagpapasalamat siya. Hindi niya alam kung paano magumpisa pero alam niya sa kanyang sarili na kakayanin niya ang bagay na yon. Lumipas ang 1 dekada. Buhay mag-asawa na siya. Nakilala niya si Bekoy, isang pasyente niya. 1 dekada na rin niya itong nakilala at 5 taon na silang kasal. Dahil 20 lamang siya noon ang pumayag na may kasal kay Bekoy. Kasalukuyang kumakain silang mag-asawa ng kanilang almusal sa umaga nang biglang may nagsisigaw sa labas ng bahay. Isang babaeng galit na galit sa kanyang asawang si Bekoy. Sino yan, Bekoy? Bakit parang galit na galit sa'yo? Hindi ko alam, mahal. Wala naman ako naging kaaway Saka babae pa. Kailan naman ako pumatol makipag-away sa isang babae? Ayusin mo, Bekoy. Kaaway ka dyan. Baka kung ano na yan, malalagot ka talaga sa akin. Tumayo siya tinungo ang kinaroroonan ng babae. Hindi ito pamilyar sa kanya subalit nararamdaman niya na tila bang may kakaibang namamagitan sa kanila. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Nagalit ito sa kanya kaya sinita siya. Anong tingin yan? Hindi maganda. Nasaan si Bekoy? Kailangan ko siyang makausap. Sino ka ba? Bakit mo kilala ang asawa ko? Anong kailangan mo kay Bekoy? Ako si Clara at buntis ako sa anak namin ni Bekoy. Biglang nandilim ang kanyang paningin nang marinig yon. Nagkataon pang isa-isa nang nagdatingan ng kanyang mga pasyente sa kanyang kapilya na pinagawa niya upang may tambayan at pagpapahingahan ng mga pasyente. Hindi ko alam kung saan ka galing pero kung ang balak mo'y sirain kaming mag-asawa, umuwi ka na.
Kailangan kong maghanda at parami ng aking mga pasyente. Albularyo ka na pala ngayon. Masyado ka na talagang nagbibida-bidahan. Hindi mo naman kapangyarihan yan, tiyak ako. Sino ka ba? Bakit parang kilala mo ko? May tinatago ka bang galit sa akin o inggit sa mga kapwa na gawa ko? Kinalimutan mo na nga ako. Nasaan na ba si Bekoy? Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko makuusap ang aking mahal. Lumapit si Bekoy sa kanila. Kunot ang noong tinitigan ng babaeng kaharap niya. Tila ba pamilyar dito ang mukha tindig ng dalaga? Mahal, sino yan? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Siya daw si Clara at buntis siya sa anak nyo. Paano mo nagawa yon? Paanong nabuntis mo ang babaeng ito? Sa sakahan lang ang punta ko. Kung walang gawain dito, paanong mabubuntis ko ang babaeng yan? Huwag ka maniwala sa kanya, mahal. Gusto tayong sirain ng babaeng yan. Alalahanin mo, Bekoy, imposible na makalimutan mo ang mukhang ito. Ilang beses na ba tayong nagkita? Alalahanin mo. Biglang pagkagulat ang reaksyon ni Bekoy, tila ba may naalala itong bagay. Muli itong napatitig sa babae, nanliit ang mga mata. Palipat-lipat ang tingin kanila Mer, tila ba nakukonsensya ito. Sa panaginip? Mahal, siya yung madalas sa panaginip ko. Paanong nangyaring naging totoo yun? Elemento, ang lakas ng loob mong magpanggap bilang tao. Akala mo maluloko mo ko, pues hindi mo ako maiisahan. Galit niyang itinapat dito ang medalyon na bigay sa kanya ng kanyang ninong na engkanto. Nagwawala ito habang unti-unting nanghihina. Mas lalo lamang siyang nanggigil sa galit. Hindi niya ito tinantanan. Tumigil ka na, ano ba? Mamamatay ang anak namin ni Bekoy, tigilan mo yan. Talagang papaslangin kita. Nilinlang mo ang asawa ko. Alam mong mahina siya dahil sa panaginip mo siya ginamit. Ngayon, magbabayad ka sa akin. Bigla siyang pinigil ni Bekoy. Nilingon niya ang asawa at galit itong sininghalan. Ano, totoong anak mo dinadala ng babaeng yan? Niloko mo ba ako ha, Bekoy? Sa panaginip ko lang siya nakasama. Kinukontrol niya ang aking sarili at pag-iisip. Pero kung totoong buntis siya at anak ko, kawawa din naman ang inosenteng sanggol na madadamay sa galit mo. Sa galit niya nilapitan niya ang babae at tinapos. Isang lubid na inusalan niya ng dasal para hindi ito makawala. Nagwawala ito at galit na galit. Pakawalan mo ko dito. Bakit mo ko ginapos ng kapangyarihan mo? Kailangan ko nang umuwi. Hindi ka makakauwi. Nilinlang mo ang asawa ko. Hindi mo kami masisira. Hayop kang diwata ka. Kung totoong buntis ka, kukunin ko ang bata. Kami ng asawa ko magpapalaki ng batang nipilim na yan. Doon ka sa kubo sa likod ng bahay. Doon kita igagapos hanggang sa mga anak ka. Ano? Hindi ako papayag. Akin ang anak ko. Hindi mo siya makukuha sa akin. Ang anak ko ay anak ko. Anak din niya ng asawa ko na ginamitan mo ng itim na kapangyarihan para makontrol siya. Anong dahilan mo? Para sirain ang aming relasyon? Hindi mo magagawa sa amin. Hindi ka magtatagumpay. Hindi man ngayon. Makapaghiganti din ako sa pagdating ng araw. Hindi pwedeng lagi na lamang akong talunan. Ang laki ng kasalanan mo sa akin, magbabayad ka. Yan ay kung makakawala ka sa gapos na yan. Magiging preso kita habang buhay. Diyan ka mananatili at kailanman ay hindi ka na makakawala pa. Galit niyang inutusan ng asawa na pumasok sa loob ng bahay. Dinig niya ang sigaw ni Clara. Gusto nitong bumalik ang kanyang asawa, ngunit hindi ginawang dumingon ni Bekoy. Pagdating sa loob ay padabog niyang isinarado ang pintuan ng kanilang kwarto. Mahal, huwag ka namang magalit. Ang buong akala ko'y normal na panaginip lang ang lahat. Hindi ko inaasahan na totoo na pala yun. Dinadala niya ako sa ibang dimensyon ng mundo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka nagsinungaling? Niloko mo ako, Bekoy. Akala ko nga walang kwenta panaginip lang. Hindi ko talaga inasahan na totoo pala ang lahat ng yon. Patawarin mo ako, mahal, hindi ko sinasadya. Napabuga na lamang siya ng hangin. Hindi niya nga masisisi ang kanyang asawa. Inosente ito tungkol sa mga nilalang sa ibang dimensyon ng mundo. Hindi na nga niya pinalaki pa ang gulo. Ayaw niyang masira ang kanilang buhay mag-asawa na 5 taon nilang binuo. Alam niya sa kanyang sarili kung gaano siya minahal at pinahalagahan ng kanyang asawa. Kaya hindi magtatagumpay ang diwatang yon sa planong pagsira ng kanilang dimensyon. Iniwanan niya ito sa loob ng bahay. Tumungo na siya sa kanyang kapilya at marami na ring nakapilang mga pasyente ron.
Sa unang pasyente pa lamang ay tumaas na agad ang kanyang boses. Kagagawan na naman ng mga elemento kung kaya't may isang dalagitang nakapila ng tulog sa kanyang kapilya. Ilang araw na ba itong tulog, Mang Nonon? Sobrang payat na ng bata. Bakit ngayon niyo lang naisip na dalhin sa akin? 1 linggo ng tulog ang anak ko. 4 na araw kami sa albularyong si Lolo Abeng. Doon kasi kami itinuro ng aking biyanan. Hindi naman pala niya kaya. Yan kasi ang epekto ng inggit. Dito na magkapit-bahay tayo. Ayaw niyong magtiwala sa akin. Kung ang taga-syudad nga dinarayo pa ako para lamang gumaling, kayo na malapit lang kung saan-saan pa nakararating. Pasensya na, Mer. Sabi kasi ng biyanan masyado ka pang bata. Tiyak na hindi mo kakayanin. Hindi ko akalaing napakagaling mo palang albularya, Mer. Ganun ba? Sige, manood po kayo kung paano ko gamutin ng iyong anak. Iba pa rin ang napapanood mo na ginagamot ang iba kaysa ginagamot ko ang iyong anak. Agad niyang kinuha ang kanyang medalyon. Tinapat sa dibdib ng dalaga. Pagkatapos itinawag ang elementong may gawa at pinarusahan. Pagkatapos bigyan ng parusa, inutusan niya itong pabalikin ang kaluluwa ng dalagita. Wala pang 1 oras nang sinimulan niya ang panggagamot ng biglang magising ang dalaga. Nagtaka ito kung bakit wala ito sa bahay. Sa wakas gising ka na rin, Mika. Ano bang nangyari at 7 araw kang tulog? Hindi mo man lamang ba naisip na umuwi? Nag-aalala kami sa iyo na sobra. Painumin mo muna siya ng tubig, Mang Nonon. Tiyak akong tuyot ang lalamunan ng iyong anak. Paunti-unti lang po muna. Agad itong kumuha ng tubig sa banga na nasa likod lamang din nila. Pinainom sa anak at pagkatapos ay inilalayan itong bumangon. Anak, magkwento ka. Anong nangyari? Bakit ka? Tulog ng 7 araw. Halos hindi kami makapagtrabaho dahil sa pagbabantay at pag-aalala sa iyo. Akala ko totoong nasa isang magandang lugar ako na may iba't ibang uri ng nilalang. Panaginip lang pala yon. Sobrang ganda ng lugar na pinuntahan ko, Tay. Yayamanin lahat ng mga nakatira doon. Hindi yun panaginip, Iha. Kaluluwa mo ang dinala ng engkantong yun sa kanilang mundo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko ng parusa ang lalaking engkanto na yon. Maraming salamat, Mer. Hindi ko akalaing ganyang kakagaling. Na tila ba simpleng bagay lamang ang ginawa mong panggagamot sa aking anak. Simpleng bagay lang talaga yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na mauulit ang ginawa niya sa iyo, Mika. Bibigyan kita ng proteksyon para wala ng elementong makakalapit pa sa iyo. Muli itong nagpasalamat bago umalis. Patuloy ang panggagamot niya sa nakapilang pasyente. Samut-saring karamdaman. At ang iba naman ay atake rin ng dilim. Hindi talaga magiging normal ang mundo. Maraming labanan. Hindi lamang sa mga tao kundi maging sa mga elemento at iba pang nilalang na nakapaligid sa mundong mortal. Ngunit matapos ang buong maghapon, balik na naman siya sa realidad ng totoong buhay niya. Ang masakit na pangyayari na pilit niyang binabaliwala, ngunit hindi madali. Malaking sampal sa kanya gayong wala siyang anak na naibigay sa asawa sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Mahal niya si Bekoy at alam niya sa kanyang sarili na mahal din siya nito, kaya kahit masakit sa loob, tatanggapin niyang magkaroon ng anak ang asawa dahil sa elemento naman iyon. Maiintindihan niya ang kanyang asawa dahil mahina nga naman ito at walang laban sa diwatang kontrolado ang utak niya. Pinuntahan niya si Clara sa kung saan niya ito ginapos. Malayo pa lamang siya ay nagsisisigaw na ito. Mabutit nandito ka ulit. Pakawalan mo ko. Gusto ko nang bumalik sa mundo namin. Magiging bilanggo ka sa teritoryo ko hanggang sa mailuwal mo ang anak ng aking asawa. Kung totoong si Bekoy ang ama ng bata, handa ko siyang palakihin. Handa akong maging ina niya. Ano? Hindi ako papayag. Hindi. Akin lang ang anak ko. Nakarami ka na, Mer. Nandito ako para maghiganti sa'yo. Pero sa isang iglap, eto ka't ginapos lang ako. Mas makapangyarihan ka pa sa akin na isang diwata. Malamang, ninong ko ang pinakamataas na hari ng mga elemento ng engkanto. Kaya binigyan niya ako ng kapangyarihan higit pa sa inyong mga elementong abusado. May araw ka rin. Makapaghihiganti rin ako sa'yo. Hindi ako papayag na lagi mo na lamang akong tatalunin. Bakit? Sa tingin mo ba may panalo ka sa akin? Kaya kitang paslangin ngayon kung gugustuhin ko. Pero iniisip ko ang anak ng aking asawa. Ang anak niya ay anak ko rin.
Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang anak mo pagkasilang na pagkasilang mo sa kanya. Mamumuhay siya bilang normal na tao. Nagsisigaw sa galit si Clara nang iwanan niyang nakagapos pa rin ng kanyang kapangyarihan. Wala itong magawa dahil buo na ang kanyang desisyon. Pagpasok niya ng bahay ay naabutan niya si Bekoy na nag-aasikaso ng kanilang hapunan. Tila nahihiya itong tumitig sa kanya nang maramdaman ito ang kanyang presensya. Anong ulam natin? Nakapagluto ka na ba? Mahal, heto pa. Niluto kita ng tinolang bangus. Alam ko kasing pagod ka sa maghapon. Sandali na lang mahal. Konting sandali na lang tapos na ito. Maghahain ako ng ating hapunan. Sige, tutulungan na lang kita. Ay hindi mahal, ako nang tatapos. Umupo ka na lang muna at magpahinga dyan. Alam kong pagod na pagod ka eh. Hindi siya sumagot. Tahimik lamang siyang umupo sa silya nang bigla itong magsalitang muli. Mahal, alam kong galit ka pa rin sa akin. Alam kong hindi mo ako mapapatawad dahil sa kasalanang nagawa ko. Pero isa lang talagang totoo mahal. Hindi ko alam ang bagay na yon kasi panaginip lang lahat ng yon. Hindi sumagi sa isip ko na magiging totoo ang mga bagay na yon. Batid kong kontrolado ka rin niya. Sa mga panahong yon, huwag ka mag-alala na iintindihan ko at bubuhayin natin ang anak niyo. Ano? Pero tiyak akong hindi tao ang magiging anak namin kasi diwata ang kanyang ina. Alam ko pero mamumuhay siya ng normal na parang tao. Tayo ang magpapalaki sa kanya. Kaya kung paano tayo kumilos at mamuhay, maging sa paraan ng salita, ganun dapat ang maging buhay ng iyong anak. Ating anak pala. Hindi ba siya hahabulin ng diwatang yon? Baka maging magulo ang buhay natin dahil sa mag-inang diwata na yon. Kung lalayo na lamang, layo na lang kaya tayo sa kanila. Wala siyang magagawa kapag gusto kong kunin ng bata. Isa pa, kapag ilalayo kita sa kanya, hahabulin ka pa rin niya sa panaginip. Hindi niya ako kaya, Bekoy, kaya't sa ayaw at sa gusto niya, ako ang magiging ina ng bata. Talaga, Mer? Payag kang maging ina ng bata? Hindi ibig sabihin dahil pinatawad kita ngayon ay pwede mo nang ulitin ang pagkakamaling ito. Umayos ka dahil kapag maulit pa ito, tinitiyak kung luluha ka ng dugo. Kinabahan ng kanyang asawa sa kanyang sinabi. Gayunpaman, nangako ito na hindi na muling mauulit pa ang bagay na yon. Kinabukasan ni umaga pa lamang ay puno na ng tao ang kapilya. Nagtaka siya dahil walang pagkakaiba ang mga karamdaman ng kanyang pasyente at halos lahat ay kapitbahay at iisang pamilya. Ate Susan, buong pamilya kayo na may parehong dinaramdam. Paano nangyari ito? Ano bang huli niyong kinain? Wala, Mer. Gulay lang at kanin ang huli namin kinain. Pero pati bunso kong 8 taong gulang nahawahan din. Hindi hawa-hawa, kundi sabay-sabay ito. Para bang palipad hangin, kagagawan kaya ito ng mga nilalang ng dilim. Wala rin akong ideya kung sinong may gawa nito sa inyo. Tiyak akong iisa lamang ang pinagmulan ng inyong sakit. Kailangan kong malaman. Gamutin mo muna kami, Mer. Maawa ka naman sa amin, lalo na sa mga anak ko. Magamaganang lalamunan at mga mata ko. Huwag kayong mag-alala, gagaling kayong lahat. Mawawala ang sakit nyo. Ako ang gagamot sa inyo. Isa-isa niyang ginamot lahat ng mga ito. Matapos gamutin ang parehong sakit ng mga kapitbahay, ay sinuri niya kung anong dahilan ng pagkakaroon ng kakaibang sakit nila. Maga ang mga lalamunan at mata. Mataas ang lagnat dahil sa impeksyon. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakita niya ang mga pinong makukulay na alikabok na sumasama sa hangin. Alam niyang mula ito sa pakpak ng isang diwata. Kung hindi siya magkakamali ay si Clara ang may kagagawa ng lahat ng yon. Tinungo niya ang likod kung saan ito nakagapos. Ano, Mer? Madami bang epektado? Ano, gusto mo bang mas maging marami pa? Humalakak pa ito matapos ang tanong na yon. Tila sinasadya niyang inisin kaya binigyan niya ito ng parusa. Napahiyaw ito sa sakit dahil sa ibinato niyang enerhiya rito. Hindi niya mapigil ang kanyang galit dahil sa inamin nitong pagkakasala. Ano, masakit ba, Clara? Ano sa tingin mo? Ang magiging laban mo sa akin, sige nga. Sige lang, umabuso ka pa. Titiyakin kong mas magiging malala ang ibibigay kong parusa sa'yo.
Bakit mo ba ako sinasaktan? Apektado ang anak ko sa ginagawa mo. Gusto mong makuha ang bata, hindi ba? Dapat alagaan mo ko at hindi sinasaktan. Apektado ang bata? E di sa ulo na lang. Hindi ko alam eh. Muli niya itong binato ng enerhiya. Mas lalo itong namilipit sa sakit hawak ang ulo nito. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, ngunit hindi pa rin siya natitinag. Ano ba, Mer? Balak mo ba akong paslangin? Akala ko ba gusto mong makuha ang bata sa akin? Hindi naman seryosong atake. Kapag napaslang kita, edi hindi ko na makukuha ang bata. Kaya konting parusa lang ito. Hindi ka ba nakakaintindi? Pati ang anak ko sinasaktan mo rin. Hindi mo pwedeng gawing panangga ang anak mo sa ginawa mong pang-aabuso sa mga taong nakapaligid sa akin. Kung nasasaktan din siya, kasalanan mo yon. Pakawalan mo ako rito para walang problema. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako papakawalan dito. Gagawin kong mas malala sa susunod kung hindi mo gagawing pauwiin ako sa aming mundo. Hindi mo ako matatakot, Clara. Hindi kailanman dahil sa kalingkingan lamang kita. Kung ganon, bukas ay iba naman ang pagdurusang ibibigay ko sa mga tao. Kung papaslangin mo man ako, wala akong pakialam. Talagang hindi ka titigil pues. Mas gagapusin pa kita mula sa balikat kasama pakpak hanggang sa mga paa. Tingnan natin kung kaya mo pang gumawa ng kalokohan. Masyado kang mayabang, Mer. Pag ako hinanap ng kabalyero na nagmamahal sa akin, tiyak akong maraming maaapektuhang tao. Tinatakot mo ba ako? Ikaw ang mali. Baka nakakalimutan mo. Alam mong hindi ka pwedeng magpabuntis sa mga tao, lalo na't may asawang naging biktima mo. Isang malaking pagkakamali yon. Kasalanan mo. Kung gusto ko lamang, ang gusto ko lamang ay makipaghiganti sa'yo. Pero lagi ako natatalo. Wala akong kasalanan sa'yo, Clara. Maingat ako sa aking mga kilos na huwag magkamali. Kailan ba kita nasagasaan? Isa sa mga pasyente ko ba ang naging biktima mo kaya galit na galit ka sa akin? Nakalimutan mo na nga ako, Mer. 10 taon lang ang nakakaraan. Hindi mo na agad na alala. Hindi naman ako nagpalit na muka. Mas lalo lang akong gumanda pero ako pa rin ito. Sino ka ba? Bakit ba hindi ka na lang magpakilala sa akin? Ako si Farah. Hindi mo pa rin ba maalala? Heto't nagbabalik ako sa buhay mo para maghiganti dahil sa ginawa mong pagpapabilanggo sa akin ng 10 taon na nakararaan. Para sa simpleng alaga lang sinira mo ang pagkakaibigan natin. Magbidabidahan ka porket malakas ang kapangyarihan ng ninong mong engkanto. Hindi biro ang kunin mo ang alaga ko at dalhin sa mundo nyo. Itinago at hindi na binalik sa akin. Abay hindi pwede yon. Anong uri ka ba ng kaibigan? Pinanindigan niya ang kanyang sarili. Hindi pa siya makahuma sa pag-amin nito na ito si Farah at alam niyang hindi ito mabuting kaibigan. Mas lalo niyang pinagtibay ang pagkagapos dito. Mas lalong hindi ito pwedeng makatakas. Talagang siya ang punteriya nito at titiyakin niyang hindi ito magtatagumpay sa plano nitong paghihiganti sa kanya. Bakit sobrang lalim ng iniisip mo? May problema ba? Sabihin mo naman sa akin, mahal. Si Clara. Siya si Farah, ang kaibigan kong naging kaaway dahil sa ginawa niya. Kaya pala puntirya ka niya. Parte ka ng paghihiganti niya sa akin. Yung naikwento mo sa akin dati, siya rin si Clara. Pasensya na mahal kung alam ko lang. Oo, yun nga. Ang pagbubuntis niya sa'yo, parte yun ng paghihiganti niya. Ang buong akala niya ay malulugmok ako sa ginawa niya. Kung pwede lang maibalik ang gabing lagi ako nananaginip ng ganun, sana kinuwento ko na lang sa'yo para naagapan kasalanan ko. Ayos na, tignan natin kung sino ang masasaktan. Kapag nakuha natin ang anak mo, mas lalo siyang magiging talunan. Walang paghihiganti ang magwawagi, lalo na kung kasamaan. Hindi rin matigil-tigil ang paghihiganti niya. Matagal nang lumipas ang alitan niyo. Hanggang ngayon paghihiganti pa rin ang nasa isipan niya. Huwag ka mag-alala, matitigil din lahat ng kasamaan niya. Gaya ng sinabi ko kanina, walang masamang paghihiganti ang magtatagumpay. Hindi magtatapos sa pagkuha niya sa anak nito ang parusang ibibigay niya. Muli siyang ilalapit sa kanyang ninong o muli siyang lalapit sa kanyang ninong tungkol dito. Nang gabing yun ay hindi rin niya inaasahan na susundiin siya ng kanyang ninong para imbitahan sa kaarawan nito.
Sabay silang nagising ng kanyang asawa at bumusina ng sasakyan sa kanilang harapan ng bahay. Mahal, narinig mo ba? Parang may ugong ng sasakyan ah. Yun nga paano nakapasok ang sasakyan dito? Wala namang kalsada. Nasa bakuran yata natin. Sabay silang bumangon upang silipin ang sasakyan sa labas. Isang magarang sasakyan na kumikinang sa sobrang ganda at bago. May sasakyan talaga, mahal. Saan dumaan yan? Wala man lamang putik. Napakagara. Sino kaya yan? Si Ninong Amazel ang lumabas mula sa kotse. Siya ang may-ari ng magarang sasakyan. Sinusundo yata ako, mahal. Ang ninong mong engkanto. Saan ka naman niya kaya dadalhin yan? Hindi ko alam, dito ka lang. Pupuntahan ko lang siya. At sobrang tagal na rin niyang hindi nagparamdam sa akin. May kailangan ito sigurado. Agad niyang pinuntahan ng kanyang ninong. Sinalubong siya nito at agad naman siyang nagmano sa kanyang ninong. Kumusta ang misyon? Marami na bang nagtitiwala sa iyo? Tiyak akong oo. Isang dekada ka nang manggagamot eh. Mukhang hindi mo na rin ako tinatawag. Hindi mo na yata ako kailangan. Lagi, Ninong, at sobrang dami na rin nagtitiwala sa akin. Kaya salamat sa binigay mong kapangyarihan. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa binigay mo. Walang anuman, oo nga pala. Naparito ako dahil may pagtitipon ngayon sa aking kaharian. Sobrang tagal na nating hindi nagkasama. Simulat sa pool hindi pa kita na isama sa aking kaharian. Kaya sa pagkakataong ito gusto kitang isama. Talaga po, Ninong. Sige po, sama po ako. Magbibihis lang ako at magpapaalam sa asawa ko. Bababa ako kaagad. Sige anak, magpaalam ka muna sa asawa mo. Hihintayin kita rito. Sige po, Ninong. Saglit lang po. Patakbo niyang pinasok muli ang kanilang kwarto. Nagpaalam siya sa kanyang asawa para pumunta sa kaharian ng kanyang ninong Amazel. Unang beses niyang makapasok sa kaharian ng kanyang ninong at hindi niya inaasahan na ganoon ang kanyang masasaksiyan. Napakarangyan ang buhay ng isang engkanto. Lahat ng malaking gusali ay gawa sa ginto. Ang daming panauhin at hindi siya mag-isa na inaanak ng kanyang ninong Amazel. Marami sila at lahat ay may mga misyon. Ilan sa kanila ay sina Camino, Iseo, Sena at Pasha. Silang magkasama sa isang lamesa kaya dito siya sa apat naging malapit. Masaya akong nakilala kayo. Ang buong akala ko'y nag-iisang inaanak ako. Ang dami pala natin. May sa isang mesa pa, kaso'y mukhang ibang lingwahe. Hindi yata tayo maiintindihan kapag lalapit o makikipag-usap tayo sa kanila. Ako rin, Mer. Ang buong akala ko'y mag-isa ako. Galing tayong Negros lahat. Sino sa mesang ito ang hindi galing Negros? Sige nga, taas ang kamay. Tanong ni Camino sabay ikot ng tingin sa kanilang lahat. Ako galing din ng Negros. Mukhang walang hindi galing Negros sa mesang ito. Mukhang iisang lingwahe naman lahat tayo rito eh. Sabat naman ni Pasha. Ako rin galing Negros. Pinakadulo sa mapa natin. Marunong ako ng Bisaya. Ngunit alam ko din naman na ang Hilagay nun. Sabat naman ni Sena. Ako din, Negros. Iisang probinsya tayong lahat kung ganun. Sabat naman ni Iseo. Halos hindi magkakalayo ang kanilang edad. Komportable na rin sila sa isa't isa. Sa maikling panahon lamang nilang pagsasama. Masaya akong nakilala kayo. Magtulungan tayo sa ating misyon. Ang pagiging manggagamot ay isang espesyal na kakayahan, kaya masaya akong marami tayong may hawak ng misyon nito sa ating probinsya. Anong kapangyarihan ang hawak nyo? Anong ibinigay sa inyo ni Ninong? Tanong naman ni Sena. Kanya-kanyang labasan ng kanilang medalyon. Laking sorpresa niya nang makitang katangi-tangi ang hawak niyang medalyon. Ang kanya yata ang pinakamahal na naghahalaga ng milyon kung pagbabasihan ng bato. Ang sa iba'y mga simpleng medalyon na gawa sa baon ng niyog, tanso, ang iba sa kanila ay mga kahoy. Mukhang pwede kang maging milyonaryo sa hawak mong medalyon, Mer. Saad ni Camino. Wala naman akong balak na ibenta ang bagay na nagbibigay sa akin ng kapangyarihan sa panggagamot. Hindi naman ako nangarap na yumaman eh. Tama yan, Mer. Dapat pahalagahan ng bagay na ito dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa. Sabat din ni Iso. Positibo ang kanilang naging pag-uusap.
Mukhang nabasa na ng ninong nila ang kanilang puso at isipan bata pa lamang. Alam nito na ang puso nila ay para sa pagtulong sa kapwa. Ilang mga engkanto ang nagsilbi sa kanilang pagkain. Bili nito ng mga yon na huwag silang lumingon sa pagkain at inuming kulay itim. Pagkatapos ng kainan at kasiyahan, sayawan at inuman, nakipaghalubilo sila sa mga engkanto. Respetado sila ng mga ito dahil inaanak sila ng hari. Sana pala may laging ganito, ang saya. Iba pa rin pala kapag nakalabas ka sa totoong mundo mo. Kahit sandali lang mawawala ang katotohanan at sa problemang kaharap mo. May problema ka rin ba, Mer? Mukha namang sa hawak mo palang na medalyon ay hindi ka naman nagkakaroon ng problema. Sabat ni Camino. Ngiting walang ideya sa kung anong mga pinagdaraanan niya sa buhay. Tigilan mo ko, Camino. Anong akala mo sa akin, hindi tao? Lahat naman yata tayo may kinakaharap na problema. Ikaw ba wala? Wala talaga. Walang araw na wala akong problema. Paborito talaga nila akong dapuan kung hindi mo lang alam eh. Kaya walang madaling buhay at hindi perpekto ang buhay ng bawat isa. Lahat tayo dadaan sa maraming problema. Saad din ni Pasha. Naging seryoso muli ang kanilang usapan. Madaling araw na silang nakapagpasyang umuwi. Hindi sila inatid ng kanilang ninong. Bagkus ay isa-isang binigyan ng lagusan na diretso na sa kanilang sariling tahanan. Tila naglakad siya sa ulap ng mga 1 metro. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang nasa kwarto na nilang mag-asawa. Inikot niya ang kanyang paningin. Wala si Bekoy na kanyang asawa. Antok at pagod na rin siya kaya hinayaan na lamang niya. Baka sakaling nagbanyo lamang ito. Pabagsak niyang inihiga ang katawan sa kanilang kama. Pagkapikit pa lamang ng kanyang mga matay diretso hilik na siya. Tinabukasan ay tinanghali na siya ng gising. Napabalikwas siya ng bangon at wala si Bekoy sa kanyang tabi. Naalala niyang bago siya matulog ay hindi niya nakita ang kanyang asawa. Nagmamadali siyang bumangon. Hinanap ito. Wala ito sa loob ng bahay. Pagsilip niya sa kapilya ay kumpulan ng mga taong naghihintay sa kanyang panggagamot. Napakamot na lamang siya. Ito talaga ang realidad ng kanyang buhay. Hindi madali ang buhay na mayroon siya. Malaki ang responsibilidad na kanyang pasan. Hinayaan na muna niya ang mga nakapila. Kailangan niyang mahanap ang kanyang asawa. Umikot siya para tignan ang diwatang bihag niya ngunit laking gulat niya nang wala na ito sa kinaroroonan nito. Hindi maaari. Paano siya nakawala sa kapangyarihan ko? Sino ang tumulong sa kanya? Natuntun ba siya ng kanyang ina? Bigla rin siyang kinabahan. Nasaan na si Para? Nasaan ang kanyang asawa? Sabay ba silang nawala? Tumambol ang kanyang dibdib. Walang ibang pumasok sa kanyang dibdib. Alam niyang may mali. Gusto niyang gumawa ng hakbang subalit may malaking obligasyon na naghihintay sa kanya. Kailangan niyang unahin ng maraming pasyente na naghihintay dahil iyon ang nararapat. Tamang-tama't naging pasyente niya ng unang araw na yon ay dalit ng diwata. Naging lumpo ang binata dahil natamaan nito ng bala ng tirador ang isang diwatang nagkunwaring ibon upang makalapit at makuha ang atensyon nito. Anong pangalan mo? Puloy po, Ate Mer. 1 linggo na po akong hindi makalakad. Paging ang buo kong katawan ay unti-unti na rin bumibigat. May tinirador kang ibon na kulay dilaw. Kulay puti ang pakpak sa buntot, tama ba ako? Buntot ng buntot sa iyo ang ibon. Paano niyo po nalaman yun? Wala pa naman akong kinukwento ba? Nakikita ko sa medalyon ko ang kaganapan na dahilan nitong karamdaman mo. Diwata yung tinamaan mo eh. Nagkunwari lang na ibon para mapansin mo. Yun naman din agad ang ginawa mo. Paano ko nito? Ate Mer, mamamatay na rin ba ako? Hindi mangyayari yon. Nakakarami na yung mga yan sa ating mga tao. Akong bahala sa gagawing disiplina at pagpaparusa sa kanila. Mas palalalain pa natin ang tama niya hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Baka po pamilya ko naman ang mabalikan kapag kami nangyari sa diwatang yun. Nakakatakot palang manghuli ng mga ibon sa gubat. Hindi pala lahat tunay na ibon. Hindi ko na uulitin pa. Kahit kasi ordinaryong ibon, hindi mo dapat pinapaslang. May sariling buhay din yan. Kawawa naman, pero itong diwata na ito akong bahala. Ginagalit ako ng mga yun eh. Sila na nga lang ang nakikitira dito sa ating mundo
Sila pa itong abusado. Hindi maaari yan. Kailangan nilang lumugar. Kung sana lahat lang ng tao kagaya mo, Ate Mer, kayang labanan ng mga elemento, edi sana may laban din kami sa kanila. Yun nga eh. Mga anghel kasi sana yung mga yan kaso gumawa ng kasalanan na inggit sa Diyos. Kaya ayan nilaglag. Pati ninong kong Encanto'y ganoon din naman. Mataas na uri ng anghel kaya makapangyarihan. Kaya lang ang mali nila'y hindi sila nakontento. Ayan kahit ginawa pa nila ang kabutihan para sa tao at tulong para sa mga tao ngayon ay wala pa rin kasi wala silang kapatawaran. Matapos ang naging pag-uusap ay sinimulan niya ang panggagamot. Hindi yun madala sa isang gamutan kaya kailangan pa nitong bumalik kinabukasan. Ngunit ang ritual para sa parusa sa angkan ng diwatang gumawa ng sakit dito ay isa ang atake lamang at sinisiguro niyang magdurusa ang mga ito hanggang sa mamaalam. Isuot mo itong habak. Bigay ko to sa'yo para masigurong protektado ka, lalo na't mahina ka puloy. Basta sundin mo ang bilin ko, huwag abusado sa mga alagang hayop. Isa na ang mga ibon, hayaan mo silang malayaring mamuhay. Salamat po Ate Mer, mabuti na lang at dito ako dinala nila tatay. Hindi lang ako gumaling, may natutunan din ako mula sa iyo. Hindi na mauulit pa Ate Mer. Hindi na ako manghuhuli ng mga ibon. Mabuti kung ganon, panindigan mo yung pangako mo ah. Kapag nangyari pa ulit yan, hindi na ako kakampi sa iyo. Opo Ate Mer, pangako po. Nagpasalamat din sa kanyang mga magulang nito. Marami pang nakapila kaya tinapos na niya ang usapan sa pamamagitan ng mga ito. Minadali na niya ang simpleng mga sakit. Kailangan niyang matapos ng maaga dahil kailangan niyang mahanap ang kanyang asawa. Halos 6:00 na rin ng hapon bago siya natapos. Walang kahit anino ni Bekoy siyang naramdaman. Wala nang ibang sumagi sa utak niya kundi ang humingi ng tulong sa kanyang ninong na Engkanto. Ito lang ang makakatulong sa kanya upang madali niyang mahanap ang kanyang asawa. Kaya gamit ang medalyon ay nakipagkomunikasyon siya sa kanyang ninong sa ikalawang dimensyon. Biglang nagliwanag ang kanyang harapan. Muli na naman niyang nasaksiyan ang parang makapal na ulap. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumungad na sa kanyang harapan ang bulto ng kanyang ninong na si Amasel. Agad siyang lumapit dito at nagbigay ng paggalang. Anong kailangan mo anak? Kagabi lamang tayo magkasama. Mukhang may malaking problema kayata. Sabihin mo sa akin. Ninong, nawawala ang asawa ko kagabi. Kinuha siya ni Farah, yung kababata kong diwata na ikinulong niyo dati. Nagpabuntis po siya sa aking asawa, Ninong. Na naman? Halika, sumama ka sa akin sa kaharian nila. Makikita nila kung paano ko parurusahan ang kinukonsente nilang angkan. Pagkahawak nito sa kanya ay agad na nilamon sila ng liwanag. Makalipas lang din ng ilang sandali ay nasa isang malawak na silang bulwagan. Maraming maliliit na diwatang nagliliparan. Sumaludo ang mga ito nang makita ang kanyang ninong. Nasaan si Reyna Latika? Iharap niyo sa akin ang inyong Reyna ngayon na. Tanong ng kanyang ninong sa isang nakasalubong na diwatang naglalakad palapit sa kanila. Magandang araw kamahalan, kinagagalak ng kaharian ang pagbisita mo sa aming kaharian. Ano po bang kailangan nyo kay Reyna Latika? Ang tanong ko ang sagutin mo, nasaan si Reyna Latika? Iharap niyo sa akin. Huwag mong ibabalik sa akin ang katanungan. Biglang bumulaga sa kanilang harapan ang Reyna. Agad namang nagbigay galang ito sa hari habang masakit ang titig sa kanya. Napasugod ka, mahal na hari. Haring Amasel, anong may paglilingkod ng kaharian sa'yo? Bakit parang ang taas ng boses mo? May pagkakamali ba akong nagawa sa'yo? Ang anak mong si Prinsesa Para nasaan? Hindi pa rin nagbabago ang ugali mo, Reyna Latika. Konsentidor ka pa rin. Hindi ka karapat dapat maging reyna ng kaharian. Ano na naman ang kailangan mo sa anak ko? Minsan mo na siyang pinarusahan ng dahil sa babaeng yan. Ang babaeng ito na dinuduro-duro mo ay inaanak ko. Walang sino man ang pwedeng umabuso sa anak ko. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo? Hindi niyo pwedeng basta na lang parusahan lagi ang anak ko. Karapatan niyang mabuhay ng masaya. Karapatan niyang magmahal sa mundong ito. Inaamin mo nga na kinukonsinti mo sa pagkakamali ang iyong anak.
Ang lalaking kinahihibangan niya ay may asawa. Higit sa lahat, tao ang sinasabi mong minahal niya. Hindi ninyo kauri. Mahirap bang intindihin, Haring Amasel? Mahal siya ng anak ko. Anong magagawa ko? Iyon ang pinili ng aking anak. Nagalit ang hari sa pagmamatigas ng reyna ng mga diwata. Pinarusahan niya ito gamit lamang ang daliri. Dinuro nito ang diwata at kitang-kita niya ang mga enerhiya mula sa daliri ng kanyang ninong. Inaatake nito ang diwata. Tumigil ka na, Haring Amasel. Mapipilitan kaming tumiwalag at tumaban sa iyo kung lagi ka nalang kakampi sa isang mortal na yan. Ganun. Ang gusto mo'y lumaban sa akin. Ang gusto ko lang ay huwag mong kinukonsinti ang anak mo. Ang mali ay mali. Gusto mo palang tumiwalag. Tawagin ang buong gabinete at nasasakupan mo. Talagang seryoso kang depensahan ng mortal na yan. Alalahanin mong marami kami ang nakaluhod sa iyo. Galit na galit siyang hinarap ang reyna. Hinarap nito ang mahabang kristal na baton sa kanya. Walang alangan na inatake siya gamit ang kapangyarihan nito. Hindi ito nagtagumpay dahil hinarang ito ni Haring Amasel. Ang sabi ko, walang pwedeng manakit sa aking inaanak. Ang sino mong magtangka na gawin ang bagay na yon, makakatikim ng mabigat na parusa. Tanggapin mo ang unang parusa. Tubilapon si Reyna Latika matapos ibalik ni Haring Amasel ang enerhiyang inilabas nito sa hawak ng kapangyarihan na nagmumula sa baton. Anong uri ka ng elemento? Bakit mas malaki ang pabor sa iyo ng mga tao? Dapat nga tayong mga elemento ang nagkakaisa, hindi ba? Hindi lahat ng tao ay konektado sa akin. Piling-pili at alam ko ang puso nila. Ngayon kung ayaw mong tutuluyan kita, ngayon din, ituro mo sa akin ang kinaroroonan ng iyong anak at ng asawa nitong si Mera. At na rin siyang makita ang anak nito. Siya mismo ang magbibigay ng parusa na nararapat para rito. Kating-kati na ang kanyang kamay na mabigyan ito ng parusa. Magbibilang pa ba ako, Reyna Latika? Kulang pa ba ang unang parusa na binigay ko? 10 taon mong ikinulong sa dilim ang aking anak. Sa tingin mo papayag ulit ako na mawali sa akin si Para? Magkakamatayan na tayo, Haring Amasel. Ang aking anak ay magiging masaya sa piling ng lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Talagang matigas ka. May dahilan ako kung bakit ko pinataw ang parusa. Ngunit walang pagbabago dahil nga konsentidor ka. Mas lalong nilamon ng galit ang hari. Hindi na nito mapigilang maglabas ng kapangyarihan. Ginamit nito ang baston nitong laging hawak ng kanang kamay. Inilabas nito ang isang tila sinulid na kuryente at iginapos sa reyna. Ano to? Bakit hindi ako makaganti ng kapangyarihan ko? Anong ginawa mo, Haring Amasel? Bakit mo ako ginagapos sa ganitong bagay? Ang sabi mo diba hindi ka papailalim sa akin? Sa ayaw at sa gusto mo, papailalim ka sa akin. Hindi mo ako pwedeng galitin. Sa dimensyong ito, ako ang masusunod. Kayo! Sabay tutok ng baston nito sa mga diwata. Ako lang ang dapat niyong sundin. Hindi ang lapastangang hari na hindi mapagkakatiwalaan ng mga katulad nating mga elemento. Nalilito ang mga diwata, hindi alam kung sino ang susundin. Muling pinatawan ng parusa ni Haring Amasel ang reyna ng mga diwata. Naguhumiyaw ito sa sakit. Nangihina ang katawan nito ngunit pilit na nagmamatigas. Mahal na hari, tama na. Baka mapaslang mo ang reyna. Sumama ka sa akin, ituturo ko sa iyo ang kinaroroonan ni Prinsesa Farah. Hindi, huwag mong gawin yan, diwata ng kapayapaan. Huwag niyong ipagkanulo ang aking anak. Hindi niyo pwedeng gawin sa aking mahal na prinsesa ang parusa ng mabigat na hatol. Para sa kaligtasan mo ang ginagawa ko, Reyna Latika. Paumanhin po, ayaw ko kayong mapahamak. Binuksan na nito ang lagusan patungo sa kinaroroonan ni Farah. Hinawakan siya ng kanyang ninong upang sabay silang marating ang kinaroroonan nito at ng kanyang asawa. Nakagapos si Bekoy habang si Paray nakatayo sa harapan nito nang maabutan nila. Nagulat pa ito nang makita ang kanilang presensya. Anong ginagawa niyo dito? Paano niyo natuntun ang kinaroroonan namin? Kayo diwata ng kapayapaan. Sino nagsabi sa inyo na buksan ng lagusan patungo sa akin? Ang buong akala mo ba mahirap kang matunton? Farah, hindi mo maitatago sa akin ang asawa ko.
Ako ang diwata ng kapayapaan. Pasensya na Prinsesa Farah, pero hindi ko na naisin na mapahamak ang iyong ina dahil lamang sa pagprotekta niya sa iyo. Kalagan mo ang asawa ng inaanak ko. Wala kang karapatan na angkinin siya. Isang hangal na diwata. Buntis ako sa magiging anak namin. Wala kang karapatan para harangan ang aming pagsasama. Lagi na lang ikaw ang masusunod, Haring Amasel. Hindi pwede ito. Kaharian namin ito. Hindi ka na dapat nanghihimasok pa. Pagsasama ka mo, mahiya ka para. Tignan mo nga ang asawa ko, tulala't wala sa sarili. Anong ginamit mong kapangyarihan sa kanya? Ginapos mo pa upang masigurong hindi kanya matatakasan. Ganyan ka na ba kadesperada? Kalagan mo na bago ko pa maisip na bigyan ka ng mabigat na parusa. Gawin mo. Hindi mo ako matatakot, Haring Amasel. Minsan mo na akong pinakulong. Hindi na mangyayari muli ang bagay na yon. Narinig mo ba? Hindi kita susundin dahil hindi tayo magkapareho. Talagang gusto niyo akong kalabanin. Pwes, hindi ako magngingiming parusahan kayo ng mas mabigat na parusa. Muli sanang bibigyan ng parusa ng hari ang prinsesa, ngunit mabilis itong inawat ng diwata ng kapayapaan. Nagmamakaawa at nakiusap ito sa mahal na hari. Kamahalan, pakiusap. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang itong bagay na ito. Hindi dapat tayo magpaslangan, Farah. Makinig ka sa mahal na hari. Pag-usapan, ang pagpapabuntis niya sa asawa ng inaanak ko'y isang malaking pagkakamali. Mabigat na kaparusahan ng dapat na ipinapataw at kayong mga diwata'y alam ang bagay na yan. Gusto niyo bang kayo rin ay sasalo ng parusa mula sa akin? Tumahimik ito't nabahala sa naging banta ng hari. Wala nang mga itong nagawa ng bigyang parusa ng hari ang prinsesa ng mga diwata. Namilipit ito sa sakit. Nagmamakaawa na tigilan na ito dahil naapektuhan ng bata. Naisip mo sana yan bago ka gumawa ng kasalanan. Alam kong sinadya mo ito dahil balak mong maghiganti sa aking inaanak. Mali ka ng kinalaban. Mas lalo pa nitong nilakasan ng parusa para sa prinsesa. Namilipit na ito sa sobrang sakit at halos maging lechon na ang balat nito sa sobrang pula. Tila milyong bultahe ng kuryente ang parusang inangkin nito at maging siya ay nababahala para sa batang dinadala nito. Ninong, hindi po ba mapapahamak ang anak niya sa kanyang sinapupunan? Huwag kang manghinayang, Mer. Anak yan ng pagtataksil. Kung hindi man yan mabuhay, ibig sabihin ni walang papel sa mundong ito ang batang iyan. Napatulala na lamang siya. Ganon magalit ang ninong niyang engkanto, kaya nakakatakot kapag nagkamali rito. Inutusan siya nito na tapikin ang kanyang asawa. Agad niya itong nilapitan at tila nga nagising ito mula sa malalim na tulog. Anong ginagawa ko dito? Anong lugar ito? Mahal, sino sila? Bakit may mga nagliliparang anghel dito? Hindi yan mga anghel, mga diwata yan ng kahariang ito. Hindi mo maalala? Hindi mo alam bakit ka ba nandito? Wala akong maalala, natulog lang ako pagkatapos mo akong iwanan dahil pupunta ka sa pagtitipon sa dinong mong engkanto. Ganun yun, di ba? Sabi na ginamitan ka na naman ng itim na kapangyarihan. Kailangan mo talagang ibalik sa madilim na bahagi at igapos ng habang buhay dahil sa hindi ka mabuting nilalang. Hindi mo maaaring gawin sa akin ang bagay na yan. Oras na para sa pag-aaklas naming mga diwata. Hindi kami papailalim sa iyo. Masyado kang mayabang, Haring Amasel. Sa tingin mo naman kaya niyo akong labanan? Ang alituntunin ng ating dimensyon ang aking sinusunod. Ang mali ay mali. Kung anong kaukulang parusa, yun dapat ang ibibigay. Kaya walang aaklas. Ang parusa ay parusa. Agad niya itong ginapos. Binuksan ng lagusan ng kadiliman. Handa na nitong itapon si Para nang biglang magsalita si Mer. Sandali, Ninong. Wag po muna. Ninong, wag mo siyang parusahan. Maawa ka po sa anak ng asawa ko. Magiging anak ko rin yan eh. Nilingon siya ng kanyang ninong nang may pagtataka. Yumuko siya sa harapan nito at nagmamakaawa. Yung bata, Ninong, anak yun ng aking asawa. Alalahanin mo, anak ko rin yun. Dahil hindi ko kayang magdala ng anak sa aking sinapupunan, pwede ko siyang ituring na anak ko kapag nagkataon. Ilang taon naming hiniling na mag-asawa na magkaroon ng anak, ngunit hindi kami binibiyayaan. Baka ang batang yan ang sagot.
Ang batang yan ay isang nipilim, kalahating diwata at kalahating tao. Hindi siya magiging normal. Isa pa, bata ka pa. Kaya ka pa pwedeng magkaroon ng sariling anak. Alam ko, Ninong, pero gusto ko nang magkaroon ng anak ngayon na kaya ko siyang alagaan. Papalakihin ko siya na parang normal na tao, na parang tunay kong anak, hanggang sa magkaroon na rin ako ng sarili kung may pag-asa man. Kahit magkaroon ako ng sarili kong anak, mamahalin ko pa rin ang anak ng aking asawa. Pangako yan. Tinitigan siya nito sandali, pagkatapos ay bumuga ng malalim na hangin. Desisyon mo yan, ah. Gusto kong tutulan pero talagang gusto mo. Naku, salamat po, Ninong. Mamahalin ko talaga ang batang ito na parang sa akin. Sige na, walang anuman. Kayo diwata ng kapayapaan at mga kasamahan. Sa inyo ko iiwanan ng pangangalaga kay Prinsesa Para. Kapag naisilang na niya ang kanilang anak ni Bekoy, kukunin ko dito ang sanggol at ibibigay kay Mer. Si Reyna Latikay pansamantalang ikukulong ko sa aking kaharian. Kailangan niyang harapin ang parusa. Halos sabay na tumango ang mga diwata. Takot na takot ito kay Haring Amasel. Aalis na rin sana sila kasama pa rin ang naguguluhan niyang asawa, ngunit muling napatigil ng biglang magsalita si Para. Ano na naman, Para? Pasalamat ka dahil may puso ang aking inaanak. Kahit bunga ng pagtaksil yang sanggol na nasa tiyan mo, kaya pa rin niyang tanggapin. Haring Amasel, paano ako kikilos nito? Nakatali ang aking mga kamay. Kalagan niyo ako. Hindi ka mapagkakatiwalaan kaya mananatili kang ganyan hanggang sa mailuwal mo ang sanggol. Huwag mo kaming inuuto. Kilala kita. Diretso na nitong binuksan ang lagusan. Bigla silang nilamon ng liwanag at pagkatapos ng ilang sandali ay nasa bahay na nila sila. Hindi ko maintindihan anong nangyayari sa atin. Panaginip pa rin ba ito? Hindi ito panaginip lang. Totoong nangyari ito sa inyong buhay. Ako si Haring Amasel. Ako ang ninong ninyong mag-asawa. Ako ang ninong ng iyong asawa noong binyag siya at kabataan niya. Maraming bagay sa mundong ito ang mahiwaga. Iilan lamang ang may karanasang ganito. Kaya pasalamatan mo na isa ka sa mga mortal na nagkaroon ng pagkakataon na makasalamuha ako. Tila lutang pa rin ang utak nito, ngunit magalang pa rin itong binati ang hari. Kinagagalak kong makilala ka, Haring Amasel. Lagi kang kwento ng asawa ko noon sa akin eh. Ganon din ako. Maswerte ka naging asawa mo itong inaanak ko. Sa susunod, huwag ka nang gumawa ng pagkakamali. Kapag nangyari ang bagay na yon, ako ang magbibigay ng parusa sa iyo. Tumango ito sa bilin ng hari. Halatang natakot ito sa bilin niya. Nang makalis ang kanyang ninong ay masinsina niyang kinausap ang kanyang asawa. Hindi naging normal ang mundong ginagalawan natin. Subalit pipilitin nating mamuhay pa rin ng normal, lalo na kapag nasa kamay na natin ang iyong anak. Parang hindi ako karapat dapat sa pagmamahal mo, mahal. Napakabuti mo sa akin sa kabila ng pagkakamali ko sa iyo. Hindi ako perpekto, pareho lang tayo. Kaya piliin pa rin nating intindihin ang isa't isa. Huwag lang ulitin ang ganoong sitwasyon. Hindi ako santa na paulit-ulit magpapatawad. Pangako, mahal, hindi na mauulit pa ang bagay na ito. Magiging alisto na ako sa mga gawain ng mga elemento. Magtitiwala pa rin ako sa iyo, mahal. Hindi mawawala yon dahil kilala kita simula kabataan natin. Kung mga normal na tao lang, alam kong hindi ka nila kayang linlangin. Salamat sa pagtitiwala, mahal. Hindi na muling masisira ang tiwala mo sa akin. Hindi na mauulit, pangako yan. Pinili niyang magtiwala sa kanyang asawa dahil alam niyang biktima lamang din ito ng itim na kapangyarihan ng isang diwata. Nang maisilang ni Para ang sanggol ay tagumpay itong nakuha nilang mag-asawa, ngunit isang masamang balita ang kanilang natanggap sa kanyang ninong na hari. Nakatakas si Para kaya hindi na naigapo sa kadiliman ng kanyang ninong Amasel. Mas mabuting lumikas na muna kayo rito. Ilayo niyo ang bata para hindi na makapanggulo pa sa inyo si Para. Kapag naman nahuli ko siya, tiyak namang ipapalamon ko siya sa lagusan ng kadiliman. Saan naman kami pupunta, Ninong? Hindi naman ako natatakot harapin ng Para na yon. Dito na lang ako. Hihintayin ko ang pagsugod ng Para na yon. Hindi ako natatakot sa kanya. Sundin mo na lang ako. Ikaw lamang ang kayang hanapin siya.
ang iyong asawa at ang bata. Kaya niyang ilayo sa iyo kapag nakakuha siya ng pagkakataon. Ito ang ilang baryang ginto. Pagdating mo sa lungsod, ibenta mo para may magamit kayo. Napakarami nito, Ninong. Hindi namin mauubos ito kahit hanggang sa kamatayan namin. Sobra-sobrang yaman naman po ito. Alam ko, ayoko lang na mahirapan pa kayo. Ilang taon ka na rin sa iyong misyon, sa pagiging albularya mo. Talikuran mo lang sandali. Hindi naman nangangahulugang yon ang habang buhay. Unahin mo ang mag-ama mo dahil iyon ang mahalaga. Agad niyang sinunod ang utos ng kanyang ninong. Nagbenta sila ng ilang pirasong gintong barya. Bumili ng bahay sa isang tahimik na subdivision. Namuhay ng normal at hinayaang lumaki ang anak na lalaki ni Bekoy na parang normal na bata rin. Liro ang pinangalan niya sa bata dahil iyon ang noon pang pangarap niyang ipangalan sa anak niya sakaling magkaroon. At dahil hindi nangyari sa anak ni Para niya ipinangalan, anak ni Para na legal ng kanya dahil iyon ang naging usapan bago sila umalis sa kaharian ng mga diwata. Kahit pa sa tenga, ilong at mga mata nito'y kitang-kita ang pagkakaiba nito sa normal na tao. Matulis ang tenga, kulay berde ang mga mata at walang linya sa ilalim ng ilong. Lagi itong nakasuot ng bonnet upang may tago ang tenga nito. Hanggang sa magsimula na itong mag-aral, nagsimula na rin ang mga katanungan ng bata. 6 na taon na siya noon at 1 linggo nang pumapasok sa eskwela. Ina, bakit po ako laging may suot na bonnet sa loob ng eskwela? Bakit sila hindi? Saka ibang tenga nila sa akin, matulis yung sa akin, parang sa pusa. Sa kanila naman normal lang. Naku anak, wag mong pansinin ang mga bagay na yan. Ganun talaga, iba-iba tayo ng tenga. Wag mo nang pansinin pa. Hindi po ina, kakaiba po talaga yung sa akin eh. Sabi kasi nila, anak ako ng impacto. Pangit po bang impacto ina? Bakit nila ako pinagtatawanan? Ano? Sinong may sabi sa iyo niyan? Humanda sila sa akin. Biglang uminit ang kanyang ulo nang marinig yon. Hindi siya papayag na hindi niya mabigyan ng parusa ang sinumang manlait sa kanilang anak ni Bekoy. Gusto niyang bigyan ng parusa ang mga batang yon ngunit mabilis siyang pinigilan ni Bekoy. Alalahanin mo mga inosenteng bata din ang mga yon. Natural lamang na punahin nila ang tainga ng ating anak dahil kakaiba ito. Normal lang na tawaging impacto ang anak natin. Ganun ba yon? Hindi pwede yun, Bekoy. Tayo ang magulang. Kaya tayo ang poprotekta sa ating anak. Hindi normal ang anak natin, Mer. Isa siyang nipilim. Anong magagawa natin? Talagang lumalabas ang pagkakaiba niya sa ibang bata. Hindi, Bekoy. Kailangan nilang matuto. Kailangan nilang bigyan ng parusa. Maraming bata ang may kapansanan. Kung makikita nilang bulag o kaya'y puto lang mga kamay ng kaklase nila, pagtatawanan lang din ba nila? Walang magtutuwid sa kanila. Sa kanilang pagkakamali. Hindi na siya nakinig pa sa kung anong sasabihin ng kanyang asawa. Sinugod niya ang eskwelahan at pinagalitan ng guro kung bakit hinayaan ng anak niya na tawaging impacto. Todo hingi naman ng patawad ang guro. Hindi rin ito alam na may nangyayaring ganon. Naging maayos ang pag-uusap nila ng guro hanggang sa napagpasyahan na patawarin na lamang ang mga bata. Tahimik silang naghanda ng kanilang hapunan ng gabing yon nang biglang magsalita si Bekoy. Paano kung isang araw malalaman na lang natin na naglalabas na ng kapangyarihan si Liro? Paano kung kusang lalabas ang pagiging diwata niya? Hindi mahal, mangyayari talaga yan. May ipapasuot akong proteksyon sa kanya. Isang habak upang hindi siya madaling dagitin ng kanyang ina. Iyon yata ang pinakatangan niyang desisyon. Ang buhayin at maging ina sa anak ng kanyang asawa sa iba. Ngunit katangahan man yon sa iba, yun naman ang magiging kaligayahan niya sa buhay. Ang buong akala niya tuluyan na silang nakawala sa anino ni Para dahil nakalayo naman na sila sa probinsya na siyang utos naman ng kanyang ninong. Ngunit laking gulat nila ng isang gabi ay bigla na lamang bumungad si Para sa loob ng kanilang tahanan. Anong ginagawa mo rito? Paano mo kami natuntun? Paano? Matagal ko na kayong nasundan dito. Nakalimutan mo bang anak ko si Liro? May nilagay ako sa kanya na pwedeng maging koneksyon namin sa isa't isa. Ang akala nyo ba'y may tatago nyo sa akin ng anak ko? Kung matalino si Haring Amasel, mas matalino ako. Inilibing ko na sa katawan ng anak ko ang bagay na magkukonekta sa aming mag-ina.
Walang hiya ka, hanggang ngayon hindi mo pa rin kami titigilan na mag-asawa. Titigil siya kapag naigapos na siya ni Ninong sa kadiliman. Humalakak ito. Itinaas ang bato na hawak. Tansya niya ito ang bato na pagmamayari ng reynang ina nito. Kung sa tingin mo hindi ko napaghandaan ng lahat, nagkakamali ka dahil ito ang huling araw mo sa mundong ito. Mabilis siyang binato nito ng kapangyarihan mula sa baton. Lumabas ang kapangyarihan mula sa dulo nito at tumama yon sa kanyang katawan. Tila yung kuryente na gumagapang sa kanyang katawan. Hinihigop nito ang kanyang lakas kaya unti-unti siyang nangihina. Tigilan mo yan! Tigilan mo ang asawa ko! Biglang sinalo ni Bekoy ang ipinato na parusa sa kanya. Nagulat siya dahil alam niyang mahina ito. Wala itong kapangyarihan na katulad niya na bigay ng kanyang ninong. Agad niyang kinontra ang atake. Napatras ito't nailihis mula kay Bekoy ang atake nito. Napahiyaw din ito sa sakit ng masalo ng katawan nito ang kanyang atake. Sa pagkakataong yun ay mas pinalakas niya ang atake niya hanggang sa manghina yon. Agad niyang tinawag ang kanyang ninong na engkanto. Hindi rin nagtagal ay bumunga dito sa kanilang harapan. Hindi ko na kailangan magtanong pa. Pasensya na inaanak, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa babaeng ito. Salamat Ninong Amasel. Agad nitong iginapos ng hari. Sa pagkakataong yun ay binuksan ito ang lagusan sa kailaliman ng lupa. Habang buhay ka ng bilanggo sa kadiliman, hihintayin mo ang paghuhukom. Iyon lamang ang araw para magkaroon ka ng pagkakataon na makakita ng liwanag. Pakialambero ka Haring Amasel, magbabayad ka sa taktang oras. Walang itinakdang oras para makapaghiganti ka. Huwag mo akong tinatakot. Tuluyan na nitong isinarado ang lagusan. Sumigaw pa ito ng sobrang lakas ngunit wala na dahil inilaglag na ito ng hari. Salamat Ninong, buti na lang dumating ka agad. Ang tagal kong hinintay ang paglantad niya, butit nabitag siya dito sa iyong tahanan. Napakalakas niya na ngayon Ninong, hawak niya ang bato ng kanyang ina. Mabuti nga't nagawa ko pa siyang labanan. Malakas din naman ang kapangyarihan ng medalyon mo. Sa tamang pagkakataon lamang yan ang pag-atake. Pero ayos na, wala na siya. Umaasa kang magiging tahimik na ang inyong buhay. Bumalik ka na rin sa misyon ninyo. Pwede na ba akong bumalik sa aming probinsya? Hindi rin kailangan na bumalik sa probinsya para manggamot. Kahit dito ay pwede naman. Yung anak namin Ninong. Kahit saan nyo siya dadalhin, lalabas pa rin ang tunay niyang katauhan. Wala kayong magagawa dahil isa siyang nipilim. Pagdating ng tamang oras ay madidiskubre pa rin niya ang kanyang pagkatao. Wala kayong magagawa dahil iyon talaga ang mangyayari. Ngunit ang mahalaga naman, naturuan nyo siya kung paano maging tao. Sinunod na lamang niya ang kanyang ninong. Muli siyang bumalik sa kanyang panggagamot. Unti-unting nagkaroon ng tiwala ang mga tao sa kanyang paligid hanggang sa nakilala siyang tuluyan ng marami. Halos buong lungsod ay sumikat siya. Lalo na't hindi lamang sa panggagamot siya magaling, kundi walang bayad lahat ng kanyang serbisyo. Maliban na lamang kung bukal sa loob na magbibigay ang mga ito sa kanya. Hindi naging normal ang buhay niya dahil nasa pagitan siya ng dalawang mundo. Subalit laking pasalamat niya dahil hindi ang karangyaan at kapangyarihan ay binibigay sa kanya. Naging daan pa yon para sa pagpapala ng iba. Hanggang dito na lamang po yung kwento natin mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa channel na Ang Sentensyador. Dito po tayo lagi mag-upload kaya stay tuned lang po tayo. Pasensya na kung medyo matagal tayo mag-upload. Twice a week lang tayo mag-upload ngayon kasi medyo busy po tayo sa buhay. Ayun lamang po at maraming salamat ulit.